Mateo chapter 7. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na iyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na iyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo na sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, na ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayo'y lapain. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsitutok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutoktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hingi ng tinapay ng kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marunong mangagbigay ng mabuting kaloob sa iyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyo sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sakautusan at ang mga propeta. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay may lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakakaputi baga ng mga ubas ang mga tinikan o ng mga igo sa mga dawagan? Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi magbubunga ng mabuti ay pinuputol at ihahagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakikilala. Magsalayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito ay ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato, at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon, at hindi nabagsak sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat tumirinig ng aking mga salitang ito ay hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan, at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon,
at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. At nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanilang aral sapagkat sila'y kanyang tinuturoang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga eskriba.